Mapagano pa kayo, iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan. Nais ko nga maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa patnubay ng banal na Espiritu. May iba't ibang uri ng mga kaloob, ngunit mula sa isang Espiritu, at may iba't ibang uri ng paglilingkod, ngunit mula sa isang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, ngunit mula sa isang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. Ngunit ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng Espiritu para sa kapakinabangan ng lahat. May binigyan ng salita ng karunungan sa pamamagitan ng Espiritu, at ang iba na may binigyan ng salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu. Ang iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu, at ang iba'y mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Ang iba'y binigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, ang iba'y propesiya, ang iba'y kakayahang kumilala ng mga espiritu, ang iba'y kakayahang magsalita ng iba't ibang wika, at ang iba na may pagpapaliwanag ng mga wika. Ngunit ang lahat ng ito ay pinakikilos ng iisa at parehong espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa dinanais ng espiritu. Ito pong salita ng ating Panginoon. Tayo pong manalangin at humingi sa ating Panginoon ng paggabay sa atin. Panginoon, salamat po sa muli mong paghahain sa amin ng iyong salita. Tulungan niyo po na itong mga bagay na ito ay mag-resonate sa amin. Kami po ay mabago, mabigyan ng kagalakan at kapayapaang may kahigitan sa aming Panginoong Jesucristo as we journey through the text. Ingatan mo po ako sa mga pagkakamali upang maimungatan ang iyong mga tupa sa pagkakamali din o aming Panginoong Diyos. At paalala mo sa akin ako may nangangailangan ng mga bagay na aming pagsasalusaluhan mula sa aming teksto. Sana po'y muli mong pakilusin ang iyong banal na Espiritu at gayon din gamitin ang iyong salita upang ipakita sa amin ang iyo pong dakilang kalooban. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Sa pag-umpisa po ni Apostol Pablo ng panibagong paksa dito po sa 1 Corinthians, simula chapter 11, 12, na ito ay magaran hanggang chapter 14, na ang topic niya is worship and order in the church. Nakita natin ng mga nakaraan nating sermon doon sa 1 Corinthians 11, yung kahalagahan ng pagiging angkop pagdating sa modestiya, pagdating sa pagsamba. Tapos nakita rin natin na nararapat lamang na maging angkop din ang atin pong pakikibahagi sa banal na hapunan na I would argue ay dapat ginagawa rin ng iglesia tuwing may gathering o may pagsamba. When you gather together or come together as a church, one of those words or phrases na sinabi ni Apostol Pablo kung saan na ibinahagi niya na dapat gawin ng tama pag tayo ay nagbabanal na hapunan. Ngayon po, pagdating natin sa ating teksto ngayon, sa 1 Corinthians chapter 12, ay si Pablo ay nagbubukas na naman ng panibagong paksa, not necessarily unrelated doon sa tinatawag nating worship and order in the church. Pero ang ibig niyang sabihin ay mula sa banal na hapunan ay dumadako siya sa isa paulit na paksa na may kinalaman sa pagiging o pagkakaroon ng kaayusan sa iglesia ng ating Panginoon. At ang paksa po na kanyang dinadakuan ay walang iba kundi ang paksa ng mga kaloob ng Espiritu. At napakahalaga po nito, yung tinatawag nating the gifts of the Holy Spirit. Isa sa mga bagay na natatanggap ng mga Kristiyano kapag siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, as said in Ephesians 1:13, na naroon yung pagtatatak at pananahan ng banal na Espiritu sa atin, that the moment we believe, we are sealed with the Holy Spirit of promise. Ngayon, isa rin sa mga ibinibigay, as we shall see in 1 Corinthians 12:13, Lord willing, and next Sunday, na ibinibigay o pinagkakaloob ng banal na Espiritu ay tayo, sa ating pagbabautismo, ang kaloob ng Espiritu ay tayo ay mapabilang sa lokal na iglesia. Kaya nga, isa sa mga initiating rites, not only yung tinatawag natin na proclamation or public proclamation of our faith in Christ, ay yung sakramento o ordinansa ng baptism. Nung sinabi ni Peter sa Acts chapter 2, repent and be baptized all of you in the name of Jesus Christ and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ngayon, hindi ibig sabihin noon na doon lang nila o doon lang sila pananahanan ng banal na Espiritu, but that specific gift pertains to being a covenanted member of the church. Kaya kabilang doon sa narrative ng Acts 2, nung sinabi yun ni Peter, ay nadadagdagan sila ng mga miyembro. Diba, during that time, 3,000 repented and believed in Christ, and 3,000 souls were added to their numbers. And then every day or daily, the Lord adds to them, dun sa covenanted membership ng Jerusalem Church, those who are, sino?
being saved. But those who are being saved are proclaiming their faith through the means of grace of baptism. Pero aside from those gifts, may tinatawag tayong kaloob which pertains to what? Abilities, skills. Na pag tinignan natin in verse 7, ang mga kaloob na ito ay ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng Espiritu para sa kapakinabangan ng lahat, upang magamit kung anuman ang gift na ibigay sa bawat nagiging miyembro ng iglesia, sa bawat mga naliligtas ng Panginoong Hesukristo, those gifts na sovereignly na ina-apportion ng banal na Espiritu ay dapat gamitin hindi para sa pangsariling kapakinabangan, ngunit sa kapakinabangan ng lahat, overall, for the common good, sabi nga ng English translations natin. At ito isang napakahalagang bagay na dapat natin alalahanin. But before that is even given, the very first gift of the Holy Spirit na ibinibigay niya matapos niyang panahanan ang mga mananampalataya ay ang kapasidad, or rather during regeneration. Medyo na-mix up yata ako sa pag-i-elaborate. But during regeneration, nire-regenerate tayo ng Holy Spirit, which enables us to repent and believe. And then makikita rin natin dito sa ating teksto na isa sa mga bagay na kaloob na espiritual ng banal na Espiritu ay ang ating makilala ng tunay si Hesukristo bilang hindi lang basta tagapagligtas, pero bilang Panginoon. Diba sabi rito, walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa patnubay ng banal na Espiritu. Ano ibig sabihin nun? May dalawa ditong sinasabi si Pablo, may kaloob na abilidad. Pero bago ang mga kaloob na abilidad, may kaloob munang tamang pagkilala kay Hesukristo. Pag pinagdugtong natin yung dalawang yon, oras na makilala natin si Hesukristo bilang Panginoon, kasunod dapat noon, tayo ay may puso at hangarin na maglingkod kay Hesukristo. Bakit? Nandun na yung sagot sa 3 talata ng ating teksto. Pag binigyan ng kanan ng banal na Espiritu, nakilalanin si Jesus bilang Panginoon, biglang sinabi niya sa verse 4, may iba't ibang uri ng mga kaloob ngunit mula sa isang Espiritu. Verse 5, at may iba't ibang uri ng paglilingkod. Everyone is gifted. Verse 7, ngunit ibinigay sa bawat isa. Hindi mo pwedeng sabihin ako ay mananampalataya na miyembro ng iglesia, kaso wala akong kakayahang maglingkod. Ang pagkakaroon ng ganong kaisipan ay para mong pinaratangan ng Diyos na sinungaling. Dahil sinasabi rito, ngunit ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng Espiritu upang makapaglingkod sa ikabubuti ng iglesia, para sa ikabubuti ng lahat. At makikita natin, ang bawat isa, as we journey through the text, na merong kaloob ng Espiritu, nakilalanin si Hesukristo bilang Panginoon. Panginoon ng lahat. Panginoon ng kabuuan ng ating buhay. Panginoon o ulo ng iglesia. Siya ay hindi mo kailangang kalagkarin upang siya ay maglingkod sa ating Panginoon. Hindi siya magiging mapili pagdating sa kung ano ang gusto niyang giftedness. Kanyang i-appreciate kung anumang ibigay sa kanya ng Diyos na kaloob. At siya'y maglilingkod ayon sa kaloob na ito. At hindi lang yon, oras na mapahayag, umahayag sa kanya ang kaloob sa kanya ng Espiritu bilang pagkilala at magamit na mapaglingkuran ng Panginoon by serving the church, kanyang inunurture. I-equip niya ang kanyang sarili upang ang kaloob na ito ay lalong lumago, and in so doing ay mas maging kapaki-pakinabang, first and foremost, para paglingkuran sa Jesus. Secondly, upang makinabang ang iglesyang minahal at tinubos ng ating Panginoon, ang ating Haring Pastol na si Hesukristo. At alam nyo, makikita rin natin as we journey through the text yung kahalagahan ng ating tamang treatment at ating tamang pagkilala sa pagka-Panginoon ni Jesus, tamang treatment sa mga kaloob ng Espiritu na ginagamit natin sa ating paglilingkod kay Hesukristo, sapagkat
Oras na magkaroon tayo ng biblikal at tamang pananaw sa mga bagay na iyon, magkakaroon ng kaayusan sa iglesia. Alam nyo, kaya sinasabi ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto dahil sa dami-rami ng mga bagay, lahat na lang ay ginagamit nila para magbahabahagi, magaway-away, magtalo-talo, magyabangan sa isa't isa, magkumparahan sa hindi magandang paraan, pati yung mga gifts ng Spirit sa kanila. Sa halip na mag-unite at magpatibay sa lokal na iglesia ng Korinto ay ginagamit nila upang lalo silang mag-divide, upang lalong maliitin ang bawat isa dahil yung mga may kinikilala sila, mapili sila sa gifts at yung mga tao na nabigyan ng gifts. Kaya kung mapapansin nyo dito, yung mga gifts na binanggit ni Pablo, though not exhaustive, but representative of all other gifts. Pero mga binanggit dito, yung mga gifts na may kinalaman sa tinatawag nating dazzling gifts. Ano yung dazzling gifts? Yung mga gifts na parang kahanga-hanga. Pangangaral, pagtuturo, miraculous gifts, gifts of healing, which I argue yung mga sign gifts ay hindi na nag-exist today. Pero yung mga tinatawag natin more or less mga public gifts. Kasi pagka ikaw ay may pampublikong kaloob, ikaw ay nakikita ng mga tao, ikaw laging napapapurihan, malimit, at yun ang nais ng bawat isa. At pagka sila ay napapagkalooban ng ganung klaseng mga gifts, minamaliit nila yung iba ang kaloob. At hindi yung tama. Pag ganoon na naging pagtrato natin, una sa lahat, hindi natin kinikilala na ang nagbibigay ng mga kaloob ay ang banal na Espiritu. Para natin sinasabi na sa atin galing yun. Pangalawa, para natin sinasabi na tayo ang Panginoon at hindi si Jesus. Dahil itinataas natin ang ating sarili doon sa mga gifts na ang nagbigay naman sa atin ng Diyos, sa halip na si Jesus ang kanyang pagkapanginoon ang itaas natin sa pamamagitan ng ating paggamit ng mga regalo o kaloob ng Espiritu sa atin. At isa pa, ating isinasawalang bahala yung layunin ni Jesus na patibayin lalo ang iglesia, kaya tayo binigyan ng mga kaloob na ito. Lagi nating tatandaan na kung ano man ang iyong kaloob, huwag kang mainggit sa iba kung hindi yun ang kaloob mo. Kung nagnanais ka ng kaloob ng isang tao na hindi naman yun ang kaloob mo, linangin mo kung anong kaloob sa iyo at yun ay magagamit at gagamitin ka ng Diyos para maging biyaya sa buong iglesia at makapaglingkod ka sa Kanya. At kung tayo naman ay gifted, siguraduhin nating linangin natin ang ating mga gifts, subalit huwag nating papatangay sa tukso. Wag papatangay sa tukso na maitaas ang ating sarili. Laging ang sinabi dito ni Pablo, inuna niya si Jesus ay Panginoon. Paulit-ulit niyang sinabi, mamaya talakayin natin at titingnan natin, laging sinasabi rito, lahat ng yang meron kayo ay kaloob. Kaloob yan. Hindi yan galing sa'yo. Natatandaan niyo sabi ni Apostol Pablo sa mga earlier chapters ng 1 Corinthians, huwag kayong mabuhay na parang hindi kaloob sa inyo o hindi nyo tinanggap ang mga meron kayo. Yung Greek word na makikita natin dito pertaining to gifts is the word charismaton, which pag tinranslate, sabi ni D.A. Carson, ay hindi lang basta spiritual gifts, pero grace gifts. Ano ibig sabihin ng grace gifts? Biyayang kaloob. Pag sabi biyayang kaloob, kaloob na hindi na nararapat sa atin. Pero sana, as we journey through the text, makita natin yung kahalagahan ng pagkakaloob ng banal na Espiritu. First, of effectual calling. Saktong-sakto nga ito yung inaaral ko kasi eventually 2 weeks from now ako ay magtuturo ng effectual calling kasi yung unang mga bahagi nito is tungkol sa effectual calling. Diba, parang sort of added sa preparation. At in relation to that effectual calling na naglalayon o nagdudulot sa ating kilalanin ng tama si Jesus, ay yung gift ng Holy Spirit for us to be able to serve Him. To serve Him by serving the church of the Lord Jesus Christ. Mula po sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Kabilang sa mga espiritual na kaloob ng Diyos sa mga Kristiyano ay ang kilalanin at paglingkuran ng ating Panginoong Hesukristo. Kabilang sa mga espiritual na kaloob ng Diyos sa mga Kristiyano ay ang kilalanin at paglingkuran ng ating Panginoong Hesukristo. Dalawa po ang ating titingnan. Una, ang pagluhod sa Panginoong Hesukristo. Ang pagluhod sa Panginoong Hesukristo at ang ikalawa, ang paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Ang paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Talakayin po natin yung una, ang pagluhod sa Panginoong Hesukristo. Ngayon po gusto ko po linawin ang aking ibig sabihin sa paggamit ng salitang pagluhod. I don't necessarily pertain to yung physical gesture of bending our knee. Although wala naman pong masama
to have that physical gesture of bending our knees to the Lord Jesus Christ. Sabi nga ng Philippians 2, in the name of Christ, every knee shall bow. So I'm not against yung physical gesture. Pero ang mas pinipertain ko po sa paggamit ko dun sa unang punto ng salitang pagluhod ay may kinalaman sa ating not necessarily physical gesture but the gesture of our entire life. We don't just bend the knee to Jesus Christ, we bend our entire life to Jesus Christ. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Baliwala ang gestura natin ng pagluhod ng tuhod sa Panginoon kung ang ating buhay hindi nagsisiwalat na kinikilala nating tayo'y nagpapasakop sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagluhod po ay ginamit ko sa konteksto ng pagkilala, acknowledgement, at pagpapasakop sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo, which makes us distinct. Yun yung isa sa mga sinabi ni Pablo. Nung sinabi ni Pablo, now concerning spiritual things, hindi siya actually agad nagpunta dun sa spiritual gifts. Ang sinabi niya muna, now concerning spiritual things, which is an indicator, pag sinasabi ni Pablo, pag nagsuswitch siya ng topic, anong ginagamit niyang mga salita sa 1 Corinthians? Now concerning. Dito sa Tagalog ngayon naman, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang tungkol sa mga kaloob na espiritual. Tungkol sa mga bagay, hindi pa agad gifts, but rather spiritual matters. At what makes us distinct, sabi ni Apostol Pablo, na pinapaalala niya sa mga taga-Korinto, distinct from the pagan world, is that we recognize Christ as Lord. The very first confession of faith ng mga Kristiyano during the apostolic age is this: Jesus is Lord. Jesus is Lord. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, alam ninyo na noong mga pagano pa kayo, iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan. Diba tayo'y lost? O sino-sinong Diyos ang ating kinikilalang Panginoon na hindi naman necessarily yung biblical na Panginoong Hesukristo, kahit minsan pa sa ating kasaysayan, nung tayo unbelievers pa, ginagamit natin ang pangalang Jesus, but we don't necessarily know Jesus Christ biblically. At kahit patawagin natin siyang Panginoon, makikita naman natin sa ating buhay nung tayo mga pagano pa, na baliwala yung ating pagsasabing si Jesus ay Panginoon dahil gusto natin tayo ang nasusunod at ang mga preference natin sa ating buhay ang nais nating nangyayari. Wala tayo necessarily pagpapasakop sa ating Panginoon dahil tayo naligaw sa mga piping Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan na walang kakayahang magsalita. Ngunit ang ating Panginoon ay nagsasalitang patuloy sa pamamagitan ng kasulatan niya. Kaya ang sabi dito, nais ko ngang maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabing sumpain si Jesus. Kung ikaw ay tunay na kinilos ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi mo isusumpa ang Panginoong Jesus. Kung ikaw ay tunay na may kaloob ng Espiritu, kung ikaw ay tunay na napawalang sala na kay Hesukristo, ang paggabay sa iyo ng Espiritu ay hindi upang iyong sumpain, laitin, lapastanganin ang ating Panginoong Hesukristo. Look at the distinction between the apostles and the rest of Israel during the time of Christ's ministry. Ang layo, di ba? Sila na hindi naman lahat nakapag-aral ng maayos at bagamat ng iba sa kanila ay may mataas na estado sa buhay like Matthew and Judas Iscariot. Pero alam natin si Judas, rule out ulit natin siya kasi fake yon. Diba? Pero the rest of the apostles, walang masyadong mataas sa pinag-aralan. Meron mang ilan sa kanilang may mataas sa pinag-aralan, pero they're not experts in the scriptures. But they recognize Jesus Christ as Lord. Tama ba? They did. Isinumpa ba nila ang Panginoong Jesus? The rest of the Israelites cursed Jesus Christ and accused Jesus Christ of blasphemy kahit hindi naman totoo. But them, they recognized, instead of them cursing Christ, pero dahil sila'y kinilos ng banal na Espiritu, like Peter, na nung unang encounter niya kay Jesus Christ, ano ang sinabi ni Pedro? Doon sa Luke, doon sa account na yon o sa eksena doon kay Peter, makikita natin the first recording in which a person in Israel addressed Jesus as Lord. Tama ba? Panginoon, layuan mo ako sapagkat ako'y isang makasalanan. Yun yung isa sa mga unang recorded accounts na kung saan somebody in Israel addressed Christ or Jesus as Lord. Who told Peter about that? That's a product of what? A generation. That's a product of effectual calling.
while the rest of the Israelites cursed Christ and blasphemed Him and put Him to death, these elect of God, effectually called, is recognizing, not just saying, pero kanilang kinikilala si Jesus bilang kanilang Panginoon. May pagmamalaki ba sila Pedro kumpara sa rest of Israel? The answer is none. Dahil walang makapagsasabing si Jesus ay Panginoon maliban sa patnubay ng banal na Espiritu. Itanong natin sa ating mga sarili, kayo ba? Ating suriin ng ating mga sarili sa unang linggo ng taon. Tayo ba yung nakatitiyak na tayo epektibong tinawag ng ating Diyos Espiritu? At kung ang sagot ay oo, tayo ba yung mapagpasalamat sa Diyos Espiritu na tayo ay kabilang sa kung saan ay kumikilala sa biblikal na Jesus, hindi lang bilang tagapagligtas, ngunit bilang ating Panginoon. At itanong pa natin sa ating mga sarili, sa pagbubukas ng taon, sa nakaraang mga nagdaang taon, hindi lang last year, but do sa mga lumipas na taon, isinisiwalat ba ng ating buhay na si Kristo ay tunay nating Panginoon? Is our life revealing, exposing the Lordship of Jesus Christ? Kasi mas challenging yung kumpara sa kung itanong natin sa ating mga sarili, are our mouths speak of Christ as our Lord? Madali lang yun. Sabi nga ni Jesus Christ, kanyang sermon in Matthew chapter 7, not everyone who says to me, Lord, Lord. Tama ba? Kaya nga dapat ang itanong natin sa ating mga sarili, regardless of what we confess in our mouth, isinisiwalat ba ng ating buhay ang pagkapanginoon ni Jesucristo? Do you prefer what He prefers? Do you search the scriptures to know what He prefers? At sa oras na ating madiskubre kung ano ang nilalayon at kalooban ni Jesus na kanyang ipinahayag sa kasulatan bilang pagkilala sa kanyang Panginoon, tayo ba ay willing na iset aside yung ating preferences kung malalantad sa salita ng Diyos, sa patnubay ng banal na Espiritu, na ito'y salungat sa kalooban ng ating Panginoon? Hanggang salita lang ba ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon? O habang sinasabi natin ng mga katagang yon, sa ating puso, tayo pala ang ating itinuturing na Panginoon? Who is our Lord? The answer to the question, who is your Lord, who is my Lord, who is our Lord, reveals the state of our heart. Kung tayo ba ay truly regenerated, or if we are unregenerated. O kaya naman, tayo ba'y mapagmalaki? Minamaliit ba natin ang iba? Kapag hindi agad sila sumampalataya at magsisi ng kanilang kasalanan, tayo ba'y nagmamalaki at parang ipinagyayabang natin o sa isip natin tayo ay nagagalak? Ay, ang tanga-tanga naman nun. Ang simple-simple ng Ebanghelyo. Lagi mong tatandaan, wala tayong karapatang sabihin yun o isipin man lang, dahil walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa patnubay ng banal na Espiritu. Instead of being insulting to others when they don't repent and believe just yet, when they don't recognize yet the Lordship of the Lord Jesus Christ, when they don't submit yet to the Lordship of Christ, instead of us being proud, being boastful, being insulting, we pray that the Holy Spirit would work in them too. Kasi sana ay kilusin din ng banal na Espiritu, dahil tatandaan nating mabuti, ang pagiging tunay na espiritual ay siyang kumikilala at nagpapasakop kay Jesucristo bilang Panginoon. Diba? Napakadaming bersyon ng pagiging espiritual na naririnig natin sa panahon natin ngayon. When they say they're spiritual, oftentimes they refer to emotionalism. Dahil ako'y lumuluha pag umaawit ng himno. O pag nagsasermon, pag nakakarinig ako ng sermon, ako'y napapaiyak. We are not against emotion, what we're against is emotionalism. Na ang determiner natin whether we are truly recognizing the Lordship of Christ, na tayo talaga ay spiritual, so to speak, ay kung ano ang ating nararamdaman. Emotions we don't rule out. Emotions are experiences, but conviction is much more important. Are you convicted? Are we convicted of the Lordship
of the Lord Jesus Christ. All because of the grace of the Holy Spirit of God. Sabi nga ni John Owen in RJK Law sa kanilang aklat na The Holy Spirit, ang pagkilala kay Jesus bilang Panginoon ay hindi lamang verbal, kundi bunga ng panloob na pagbabagong gawa ng Espiritu. Marami na bang nabago sa atin simula nung ating ipinahayag na si Jesus ay Panginoon? At hindi lang sa panlabas, ngunit lalo na sa panloob. How we behave reveals our inward state, our inward maturity. Sabi rin ni Thomas Goodwin sa kanyang aklat na The Work of the Holy Ghost in Our Salvation, ang Espiritu ay hindi lang nagbibigay ng salita, kundi ng liwanag at katiyakan tungkol kay Kristo. Napakabuti sa atin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, sapagkat tayo ay sa kawalang kakayahan natin, sa kamatayan ng ating kaluluwa dahil sa kasalanan, because of our total depravity and total inability. Anong sabi ng Ephesians? While we were yet still dead in trespasses, God has what? Made us alive. When? While we were still dead. Nung wala pa tayong kakayanan dahil patay pa ang ating kaluluwa, tayo binuhay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At saka kasabay noon ay ang pagkilala natin sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pag oras na ipinanghayag ang Ebanghelyo, we do not set aside the reality that not only is Christ our Savior, but also Jesus Christ is Lord. Minsan tinatawag ito ng iba as Lordship, Salvation. Pero hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagiging tagapagligtas ng Panginoon at ang kanyang pagiging Panginoon. Para hindi rin natin maabuso ang biyaya ni Kristo na oras na tayo maligtas, hindi tayo tinawag upang maging Panginoon pa rin natin ang ating sarili. Ngunit upang kilalanin natin ang Panginoon talaga ay si Jesucristo. Upang tayo ay maiiwas sa mga pagkakasala at gaano mang katindi minsan ang pagdapo ng tukso. At the thought that the Holy Spirit's grace gave us the reality that Christ is really Lord, we are able to flee and to resist temptations. Kaya nga bilang hamon, bilang mga epektibong tinawag ng banal na Espiritu tungo sa kaligtasan sa Panginoong Hesukristo, patuloy nating iluhod ang ating buhay sa Kanya bilang mga Kristiyano. Alalahanin nating mabuti, lumuhod ka. Lumuhod tayo. Iluhod natin ang ating buhay. Hindi ka man makitang lumuluhod ng kahit sino. Pero every struggle and strive to submit to Christ, regardless whether it opposes what you feel or it opposes what you prefer, yun ay matinding pagre-recognize. At yun ang mas matindi at mas maingay na pagsisiwalat sa sanlibutan na si Jesus talaga ay ang iyong Panginoon. Nawa mas maging maingay, mas maging mas klaro na pagsisiwalat ang ating buhay na si Jesus ay Panginoon. Bilang pagpapasalamat din sa banal na Espiritu. Minsan, laging nami-misunderstand or hindi na-appreciate ng tama ang banal na Espiritu. The most misunderstood, I guess, the person ng Trinity, and the least appreciated. Pero pinapaalala sa atin, napakadami natin dati pagpasalamat sa banal na Espiritu. Dapat natin siyang kilalanin ng tama, kilalanin ng tama ang kanyang gawain. Una sa lahat, bago yung gift, bago yung mga talento at skills sa church, pinakilala muna sa inyo ng banal na Espiritu si Jesus. At dahil pinakilala sa atin ng banal na Espiritu si Jesus bilang Panginoon, ang mga pinagkakalooban na kilalanin ng pagkapanginoon ni Jesucristo ay pinagkakalooban ng kalooban at kakayahang mapaglingkuran siya. Kaya dumako tayo sa ikalawa, ang paglilingkod ng Panginoong Jesucristo. Ang paglilingkod ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin sa ating talata ngayon
doon sa verse 4 hanggang 6, yung tinatawag nating Trinitarian monotheism. Ano po yun? Dito ay, I would argue, kasi iba-ibang interpretation ng mga commentaries dito. Ang tinutukoy dito, sabi nila, ang Espiritu daw in-address din ng Panginoon na in-address din ng Diyos. Well, hindi naman talaga mali yun. Ano? Tama, ang Espiritu ay Panginoon din at Diyos. Tama ba? But I would argue, the closest interpretation dito is hindi lang Espiritu ang tinutukoy dito, kundi yung Trinity. Ano? It's like the Apostle Paul going back to 1 Corinthians 8 nung sinasabi niya na kinote niya yung Deuteronomy 6:4 in terms of, ang sabi niya, knowledge puffs up but love builds up. Natandaan niyo yun? I would argue yun muli ang ginagawa dito ni Pablo. Sabi niya sa verse 4 sa mga taga-Korinto, tingnan, lagi sinasabi dito, ang kaloob, punta naman tayo sa spiritual gifts or spiritual talents or skills, ang mga kaloob na yan ay mula sa isang espiritu. Ang sabi, may variety, may categories, may iba't ibang uri ng mga kaloob, ngunit mula sa isang espiritu. Sinabi niya sa verse 5, may iba't ibang uri ng paglilingkod. So, ibig sabihin ng mga kaloob ay para sa paglilingkod. Ngunit, mula sa isang Panginoon. I would argue, in the first sentence, sinasabi, mula ito sa banal na espiritu. In the second sentence, ito'y mula rin kay Heso Kristo. And on the third sentence, verse 6, may iba't ibang uri ng gawain. Ngunit mula sa isang Diyos, I would argue this pertains to the Father, na gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. Again, this is an application, Paul using Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. At muli niyang ina-apply dito sa context ng pagbibigay ng spiritual gifts for service in the church. Bakit kaya mahalagang makilala o kilalanin yung tinatawag nating Trinitarian monotheism, that though we have one God, that one God is three in person? Dahil ito ay kabilang sa mga layunin ni Pablo upang solusyonan sa paraan ng pagpapaalala ng salita ng Diyos sa mga taga-Korinto yung kanilang lagi nilang pagbabangayan at pagkakabahabahagi. Nagkakaroon sila ng overestimation of themselves kapag mayroon silang mga, yung tinatawag nating, nabanggit ko kanina, dazzling gifts. Ay, preacher ako, mas mataas ako kaysa sa'yo kasi household lang, may kinalaman sa household lang ang gift mo. O marami pang iba. Ay, ako nga, may kakayahan akong, may sign gift ako ng healing, which is hindi na nag-i-exist ngayon. Ay, may sign gift naman ako ng tongues. Ano nangyayari sa kanila? They overestimate themselves based upon the gift given to them. Kaya mahalaga yung Trinity. Bakit? Sa Trinity, pantay-pantay yung tatlong persona ng isang Diyos. Pero may iba't iba silang role. Diba? Kaya nga kahit si Jesus Christ in terms of role, not in terms of value, Jesus Christ recognized that the Father has greater role than Him. But are they equal in value? Are they equal in glory? Are they equal in everything? The answer is yes. So ang nais sabihin dito ni Pablo, tingnan nyo ang Trinidad na nagbigay sa inyo ng kaloob. Wala kayong karapatang ipagmalaki o mas itaas ang inyong sarili kaysa sa iba nang dahil sa kaloob, dahil ang nagkaloob niyan ay ang tatlong persona ng isang Diyos na kung saan bagamat iba-iba ang kanilang role, pero pare-parehas ang kanilang halaga. They're equal in value despite the differences in their role. The Father elects and plans. The Son accomplishes what the Father elected and planned. The Holy Spirit applies what the Father planned and elected, which the Son accomplishes. The Holy Spirit applies at the appropriate time. Diba yung aklat na ni John Murray, Redemption Accomplished and Applied. I think it's John Murray kung di ako nagkakamali. Diba? Or correct me if I'm wrong. Baka nag-mix up na yung mga author sa aking isip. Pero they have different roles, though equal in value. At yun yung isa sa mga unang gustong sabihin ni Pablo sa mga taga-Korinto. Huwag niyong hayaan na gawin yung pangsarili una sa lahat ang inyong kaloob para maiwasan na kayo'y magmataasan sa isa't isa sa halip na sa ikabubuti. Di ba nung nakaraan sa 1 Corinthians 11, pag kayo nag-gather, hindi para sa ikabubuti. Para din ganon. Ito na may ibang context. Pagka kayo ay ginagamit niyo ang inyong gifts, hindi para sa
ikabubuti. Pero ang panawagan ni Pablo, ito'y para sa ikabubuti dapat. Una, kilalanin niyo ang pagkapanginoon ni Jesus. Tapos pangalawa, kilalanin niyo ang banal na Trinidad na nagbigay sa inyo ng mga kaloob na yan. E paulit-ulit na sinasabi yun dito ni Pablo. Matapos yung 4 to 6, tingnan nyo. May binigyan, verse 8, ng salita ng karunungan. Tingnan nyo laging sa huling pangungusap. Sa pamamagitan ng Espiritu. Tama ba? Anong sunod? May binigyan ng salita ng kaalaman. Sino nagbigay? Gayon ding Espiritu. Paano yung pananampalataya? Gayon ding Espiritu. Pagpapagaling at paggawa ng himala. Pamamagitan ng iisang Espiritu. Diba laging yung pinupuktok ni Pablo sa kanila? Kaya wala tayong karapatang magmalaki kagaya ng mga taga-Korinto. Wala tayong karapatang ikumpara sa atin sa iba. Kumbaga sabihin natin, mas mataas ako kasi sa'yo. Kasi mas talented ako sa'yo. Hindi ka makakit sa pulpito at mangaral. Nabubulol ka. Kaya mas mataas ako sa'yo. Hindi ganon. Ikaw pang kusina ka lang at marami pang iba. Walang ganon dapat sa iglesia. Eventually, pagdating sa 1 Corinthians 12 verses 12 hanggang sa pinakailalim, sasabihin doon ni Pablo, lahat ba tenga, lahat ba kamay, lahat ba mata? Diba hindi naman pwedeng lahat ay nasa public yung gift at lahat na lang i-public tapos wala yung mga nandun sa sa mga private lang yung gifts, yung mga hindi nakikita. Pero ang gusto ng iba gusto ko sila magpahanga lang, gusto nila lagi sila napupuri. Nakalimutan nilang hindi galing sa kanila yung kaloob kundi sa Espiritu. Sa halip na tingnan nila yung mismong essence ng salitang charismaton, which is grace gift, para na itinuturing na hindi nila tinanggap yung kanilang kaloob. Dahil hindi nila kinikilala ang pagkapanginoon ng tama ni Jesus, hindi nila kinikilala ang pagbibigay ng Trinidad. Tingnan nyo yung verse 11. Ngunit ang lahat ng ito ay pinakikilos ng iisa at parehong Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa ninanais ng Espiritu. Sovereign ng Holy Spirit kung anong gift ang ibibigay sa atin upang gamitin sa paglilingkod kay Jesus at sa paglilingkod sa iglesia for the benefit of the Church of Jesus Christ. Kaya nga yung pinakagitna actually nung talata natin is verse 7. Tingnan sabi sa verse 7, ngunit ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng Espiritu, yung gift, para sa kapakinabangan ng lahat. Bakit? Kasi ginagawa nilang para sa pagtataas ng sarili. Para sa ikabubuti ko, para ako'y makita, para ako'y sumikat, para makitang mas mataas ako kaysa sa iba based upon the giftedness. Pero hindi dapat ganoon. Una sa lahat, hindi lahat ay inaasahang maglingkod. Bakit? Ibinigay sa bawat isa. Hindi mo pwedeng sabihin, ano man ang edad mo, wala akong kakayahan. Yan ay isang napakalaking kalapastanganan sa banal na Espiritu. Dalawa lang yan. It's either hindi ka tunay na mananampalataya or ayaw mo talagang paglingkuran si Jesus dahil ayaw mo siyang kilalanin bilang iyong Panginoon. Yun lang yun. Hindi kayo kailangang kalad ka rin. Hindi kayo kailangang paalalahanan maglingkod ka. Those who recognize the Lordship of Christ because they're driven by the Holy Spirit and gifted by the Holy Spirit would have that itch. Yung kati na hindi mawala-wala na maglingkod. You'd rather die than to not serve your Lord. Kaya tanong natin sa ating mga sarili, if you are complacent, ask yourself why. The issue is your recognition of the Lordship of Christ. Hindi muna yung giftedness. Gifted tayong lahat. No believer is ill-gifted. All believers are well-gifted. Sadly, not all believers are serving. Yun ang nakakalungkot. But it is expected of a believer to serve. Because muli, sabi ni Pablo, ngunit ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng Espiritu.
for the common good. At kung ikaw ay naglilingkod na, check your heart, or let's check our heart. Is it for the common good? Or is it for the praise of men? Mahalagang itanong din yun sa ating mga sarili. Bakit? Not only is everyone gifted, that's why we're expected to serve, tayong lahat. But everyone should be using their gifts for the common good. Ang ating mga layunin para sa ikabubuti ng lahat o para tayo ay sumikat, mapapurihan, maging tanyag, parang kagaya ng kamalian ng mga taga-Korinto. Alam nyo ang nangyari dahil sa ganitong mindset ng mga taga-Korinto, ay sila'y naging picky. Tingnan nyo, mga binanggit dito ni Pablo. Ang mga binanggit na gifts dito ni Pablo, hindi dahil ito lang ang mga spiritual gift, pero ito yung kanilang pinag-aagawan. Kasi ito yung mga public gifts. Kung sa katawan ng tao, di ba, mata ka ba, hindi man lahat tenga, babanggitin yung illustration ng katawan sa mga susunod nating talata. Kasi hindi lahat ng bahagi ng katawan ay nakikita. Kung ano natatakloban ng damit mo, yun yung bahagi ng katawan na hindi nakikita. But are those parts of the body still important? Di ba yun yung tanong? Hindi mo nakikita ang iyong, kumari, ang iyong dibdib, hindi nakikita yung mahabang bahagi ng iyong binti. But are those essential kahit hindi nakikita? Can you function without those? The answer is no. Can the church function without those? No. Pero sila, iba yung mindset nila. Hindi common good ang iniisip nila kundi kanilang sarili. Gusto ko ako ay may kapahayagan. Gusto ko ako'y mangangaral. Gusto ko ako'y propeta. Gusto ko ako'y nagpapagaling. Gusto ko ako ay marunong na iba't ibang wika at nakakapag-interpret ng iba't ibang wika. Walang masamang hangarin yung mga yun, pero oras na ipakita sa iyo ng Diyos ko nung kaloob mo at wala dun sa mga bagay na ninanais mo, maglingkod ka ng may kagalakan pa rin at pasasalamat. May dahilan ng Diyos kung bakit yan ang ibinigay sa iyo. Para din maiwasan yung mga kompetensya. Alam nyo, isa sa mga sumisira sa order ng church ay kapag ipinilit natin ang ating sarili maglingkod sa kaloob na hindi na may pinagkaloob sa atin ng Diyos. That's why we have to first discover the gift. Second, nurture the gift. Third, serve and be thankful of that gift. Kasi itanong natin sa ating sarili, baka mamaya ang humahad lang sa atin kung bakit hindi tayo ganoong kasigasig maglingkod, may hinahangad tayong ibang gift na hindi naman pala para sa atin. I'd rather not serve kasi hindi naman to yung hinahangad kong gift. Lagi nating pasakop tayo, lagi nating isip pasakop tayo sa banal na Espiritu na siyang namamahagi sa bawat isa, verse 11, ayon sa kanyang ninanais. Kung akong tatanungin, kung magamit ko aking sarili as an illustration, nung una kong dating dito, my desire really, as a form of service, is a music ministry. Kasi ako ay musikero talaga. Iba ang plano ng Diyos. Iba ang plano niya. At alam ko sa iba sa inyo, ganun din ang kaso. Saan man tayo ilagay ng Panginoon, ipagpasalamat natin iyon sa Kanya. Hindi ko na masyadong tatalakayin yung mga variation ng gifts dito or variety. Sa 1 Corinthians 14 ko na lang gagawin yon. Pagdating doon, ang ilan dito hindi na nag-i-exist, ang ilan nag-i-exist pa rin. Pero ang ganda nung sinabi ni Tim Keller, para din makumpel tayo na maglingkod kung ano mang gift ang binigay sa atin. Sabi ni Timothy Keller, and I'll paraphrase in Tagalog, kapag ka daw gusto nating linangin o tingnan natin, paunawaan natin yung gifts of the Holy Spirit, tingnan daw natin yung threefold office ni Christ. Yung office ng prophet, priest, and king. Kasi kada gift ay nasa ilalim ng category na yon. Pag ang gift mo ay teaching or preaching, prophetic. Pag ang gift mo ay leadership, administration, that's kingship, kingly office. Pag ang gift mo ay words of encouragement, counseling, mediation, pag may nag-aaway sa iglesia, na ipagbabati mo, that's what? Priestly. Diba? Para kung ano man ang maging gift sa iyo. Ako po ay binigyan ng gift ng household keeping. Hindi po ako nakikita. That's a manifestation of the kingly rule of Christ. Through you. Mamaliitin mo pa rin ba yun kahit hindi nakikita?
Di ba kung ating isipin mabuti, o nga, no? Hindi ko sinasabing ikaw ay si Kristo o kapantay mo si Kristo, pero to be given the privilege to at least reflect one of the three offices of Christ. Ano man ang ating gift. Kaya nakakatuwa yung sinabing yun ni Timothy Keller. Ako sa nga, no? Hindi ko naisip yun dati. But it motivates, it drives us to whatever gifts we have to serve faithfully with that gift and to nurture that gift. Sabi ni Thomas Goodwin sa kanyang aklat, The Work of the Holy Ghost in Our Salvation, the Spirit divides gifts as a master workman, wisely fitting every stone to its proper place in the building. Sabi rin ni Thomas Watson, sabi niya sa kanyang aklat na Body of Divinity, gifts differ yet the Spirit is the same. Therefore, no gift should be despised nor any giver exalted. If you realize you're gifted but you don't want your gift, do you despise your gift? Please don't. But rather serve joyfully. Now, if you are gifted, ito naman yung tanong, bago natin tapusin to totally. Knowing that a privilege of getting to know Christ and to serve Christ as Lord, knowing na yan a grace gift ng Holy Spirit, ng ang Trinidad ay involved sa pagkakaloob niyan, now that your gift is revealed, do you nurture the gift? Do you nurture the gift? Naalala ko minsan sinabi ni Pastor Noel sa isa niyang sermon. Hindi ko na matanda ko ng sermon yon or pagtuturo niya yata sa amin sa GMA. Pero may nabanggit siya na ang Panginoon, nung nagbigay sa tao, hindi siya nagbigay sa tao ng bahay. Nagbigay siya ng puno to make houses out of. Tama ba? Pag binigyan tayo ng gift, we have the obligation and the privilege to nurture that gift. Ang nakakalungkot sa maraming lokal na iglesia, there's so many well-gifted people, but a lot of them are ill-equipped. They don't take the time deliberately to nourish their gift. Satisfied na sila na hanggang dito na lang ako. Huwag sanang ganun. Not nurturing the gift that we have is a misstewardship of that gift. And you won't be as useful as you can be if you won't be nurturing that gift. Nurture the gift, discover the gift, nurture the gift, and use the gift for the service of the Lord Jesus Christ. All because it recognizes the Lordship of Christ. And recognizing the Lordship of Christ at yung gifting ng Spirit at ng Trinity sa atin, we honor Christ and serve Christ by making sure that His church is well loved. Gusto nyo bang malaman kung paano paglingkuran si Kristo sa daigdig na ito? Siguraduhin ninyong ang iglesia ay minamahal nyo. Sa paggamit natin ng ating mga talento, ng ating mga kaloob, ganun natin binibigyang halaga ang pagkapanginoon ni Yesu Kristo. Gaano kahalaga kay Christ ang church? He gave Himself for it. Tama ba? Sabi nga ng Acts 20:28, the church that was purchased by His own blood. And as Christ loved the church, and since Christ by the Holy Spirit's gift enables us to recognize and submit to His Lordship, serve Him with all your heart. Serve to your heart's content. Discover your gift, nurture your gift, and use your gift for the glory of our Lord Jesus Christ. Marami pa tayong pwedeng sabihin tungkol sa teksto, hanggang dito na lang muna. Pero sana ang mga bagay nito sa umpisa ng taon, marami tayong magagawa. Pag nagsama-sama yung ating mga kaloob at kinilala natin ng sama-sama na si Kristo ang ating pinagdilingkuran. Masarap maglingkod, magalaking maglingkod, mapayapang maglingkod, at magiging may kaayusan ng paglilingkod. Pag itong mga bagay na ating tinalakay ngayon, sa umpisa ng taon na sana magpatuloy sa mga susunod pang taon, ay ating isinaalang-alang. Magbigay nawa ito ng biyaya sa atin at kapayapaan. Maraming salamat sa ating Panginoon sa Kanyang salita. So tayo muna pong manalangin at tayo po iaawit bago natin ihanda ang ating sarili sa pakikibahagi
sa banal na hapunan. Salamat po Panginoon sa mga bagay na aming pinagsalusaluhan ngayon. Salamat po sa kaloob ng Espiritu na makilala si Kristo at magpasakop sa Kanya bilang Panginoon, na hindi lamang namin sambitin, ngunit iluhod namin ang aming buhay bilang pagpapasakop sa Kanyang pagkapanginoon. At sa mga paglilingkod na pwede namin gawin, sana ma-discover ng bawat isa ang aming gift, in-nurture ito at gamitin ito ng wasto para sa ikalalago ng iglesia, hindi para sa ikatatanyag o mga pansariling kapakanan o aming Panginoong Diyos. Sana ikaw po maluwalhati sa mga bagay na ito sa magiging resulta ng mga salitang ito sa aming buhay. Lahat ng ito ibinigay sa amin ng dahil sa Ebanghelyo ng aming Panginoon o aming Panginoong Jesucristo. Salamat po na marami sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.